Ang mensaheng ito ay hindi maingay at hindi rin dramatiko, ngunit ito ay para sa'yo, Leo. May mga sandali na ang kumpiyansa ay hindi bigla nawawala, unti-unti itong kumukupas, pira-piraso, hanggang sa isang araw mapapansin mong hindi ka na nakatayo gaya ng dati. Nakangiti ka pa rin, patuloy pa ring lumalakad, ngunit may bahagi sa loob mo na tila mas mahina ang liwanag. Kung napapaisip ka sa sarili mo, nagdududa sa sariling lakas, o tinatanong kung saan napunta ang iyong apoy, huminto ka muna rito. Dahil ang panahong ito ay may dalang kakaibang enerhiya, isang enerhiyang hindi nagtutulak, hindi humihingi, kundi marahang ibinabalik ang lahat ng hindi kailanman tunay na nawala. Kung ikaw ay isang Leo at narating sa iyo ang mensaheng ito, unawain mo ito ng malinaw, hindi ito aksidente. Ang kwentong ito ay para sa Leo na naging matatag para sa lahat, ngunit tahimik na may alinlangan sa loob. Maaaring pasan mo ang responsibilidad, mga inaasahan, o mga pagkadismayang hindi mo binigkas, habang patuloy mong itinataas ang iyong ulo. Sa mata ng mundo, mukhang buo ka. Sa loob, ikaw ay muling nag-aayos ng sarili. Hindi ito mensahe tungkol sa biglaang himala o agarang pagbabago. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas totoo. Ito ay tungkol sa tamang oras, sa banayad na paglipat na nangyayari kapag nagbabago ang panahon at unti-unting lumuluwag ang bigat na matagal mong dala. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay kalmado, mainit, at nagbibigay lakas. Hindi ka nito minamadali. Sinasalubong ka nito kung nasaan ka man. Ngayong gabi, hayaan mong makinig ka sa sarili mo. Dahil ang bumabalik sa iyo ay hindi isang bagong anyo ng kumpiyansa, kundi ang orihinal na kumpiyansang hindi mo kailanman tunay na nawala. Iyan din ay minsang nagliwanag. May panahong ang presensya mo ay nagsasalita na bago ka pa man magsalita. Pumapasok ka sa isang silid ng hindi sinusubukan at kusang sumusunod ang atensyon. Hindi dahil hinihingi mo ito, kundi dahil likas na naninirahan sa iyo ang kumpiyansa. Pinagkakatiwalaan mo ang iyong kutob. Pinagkakatiwalaan mo ang iyong tinig. Kahit hindi malinaw ang mga bagay, sapat ang paniniwala mo sa sarili para magpatuloy. Noon, Leo, hindi ka humihingi ng pahintulot para maging buo. Malaya kang tumatawa. Matapang kang magpasya. Hindi mo pinaliit ang iyong mga ideya para lang maging komportable ang iba. May apoy sa paraan ng pagdadala mo sa sarili, hindi maingay, hindi mayabang, kundi matatag at mainit. Ligtas ang pakiramdam ng mga tao sa iyong katiyakan. Nahihikayat sila ng iyong tapang. Naalala mo, hindi ba? Ang bersyon mo na hindi sobra kung mag-isip sa bawat hakbang. Ang bersyon na hindi kinukwestiyon ang sariling halaga sa bawat pagkatalo. Ang bersyon na alam na ang mga pagkakamali ay mga aral, hindi hatol. Ang Leo na iyon ay nagtitiwala sa daloy ng buhay, kahit hindi malinaw ang kahihinatnan. Ngunit may paraan ng buhay para subukin, kahit ang pinakamatitibay na puso. Bumigat ang mga responsibilidad. Lumakas ang mga inaasahan. At dahan-dahan, nang hindi mo namamalayan, sinimulan mong hinaan ang iyong liwanag, hindi dahil mahina ka, kundi dahil napagod ka sa paghawak ng lahat. Hindi ka tumigil sa pagiging matatag. Tumigil ka lang sa pagtayo sa ilalim ng ilaw. At iyan ang bahaging hindi nauunawaan ng karamihan. Ang kumpiyansa ay hindi nawawala ng biglaan. Matyaga itong naghihintay sa ilalim ng ibabaw, tahimik na nagmamasid, nagtitipid ng lakas, naghahanda para sa sandaling muli itong kakailanganin. Iyan mismo ang ginagawa ng iyong kumpiyansa, nagpapahinga, hindi umaalis. Dahil ang Leo na minsang nagliwanag ay hindi kailanman nawala. Nag-ipon lamang sila ng lakas para sa kanilang pagbabalik. Nang tahimik inay kumupas yan ay kumpiyansa. Hindi ito nangyari ng biglaan. Walang isang sandali na nagising ka at bigla mong naramdaman ang pagbabago. Sa halip, tahimik itong naganap, napakatahimik na halos hindi mo agad napansin. Isang munting pag-aalinlangan dito. Isang pagdadalawang isip doon. Maliliit na paghinto kung saan dati naninirahan ang kumpiyansa. Sinimulan mong questionin ang mga desisyong dati mong pinagkakatiwalaan. Hindi dahil bigla kang nawala ng talino, kundi dahil binigyan ka ng buhay ng mga dahilan para maging mas maingat. Marahil nagbigay ka ng sobra sa mga taong hindi tama. Marahil tumayo kang matatag kahit walang tumayo para sa'yo. Marahil pinasan mo ang mga bigat na hindi naman kailanman para sa'yo lamang. At sa tuwing itinutulak mo ang sarili mo para magpatuloy, sinasabi mo sa sarili, mamaya ko nahaharapin. Dumating ang imamaya, ngunit dumating itong mabigat. Patuloy ka pa ring humarap sa araw. Ginawa mo pa rin ang mga dapat gawin.
Sa paningin ng iba, kalmado ka, may kakayahan, mapagkakatiwalaan, at tila hindi natitinag. Ngunit sa loob mo may nagbago. Tumigil kang magdiwang sa maliliit na tagumpay. Tumigil kang magtiwala sa una mong kutob. Naging mas tahimik ka, hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil napagod ka sa patuloy na pagpapaliwanag ng sarili mo. Para sa isang Leo, ang ganitong katahimikan ay hindi likas. Ikaw ay nilikhang magliwanag, magpahayag, at kumilos ng may katiyakan. Kaya kapag humina ang apoy na yon, nagiging nakakalito. Maaaring na itanong mo sa sarili, ano bang mali sa akin? Ngunit wala. Hindi ka nawawalan ng kumpiyansa, pinoprotektahan mo lamang ang sarili mo. Bawat pagkadismaya ay nagturo sa iyo na umatras ng kaunti. Bawat pagsisikap na hindi napansin ay nagdulot ng pagdududa kung tinatanggap pa ba ang iyong liwanag. At dahan-dahan, nang hindi mo namamalayan, nagsimula kang tumayo sa gilid ng sarili mong buhay sa halip na sa gitna nito. Gayunpaman, kahit sa katahimikang iyon, nanatili ang iyong lakas. Nagbago lamang ang anyo nito. Naging panloob. Mapagmasid. Matyaga. Hindi ka iniwan ng kumpiyansa. Umatras lamang ito naghihintay ng sandaling muli itong ligtas na bumangon. At ang sandaling iyon ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Iyan ay pagbabago ng enerhiya ng Pasko. May nagsisimulang magbago sa panahong ito, Leo, ngunit hindi sa paraang kapansin-pansin. Hindi ito dumarating ng may ingay o anunsyo. Tahimik itong gumagalaw, parang init na muling bumabalik sa isang silid na matagal ng malamig. Maaaring hindi mo agad mapansin. Mararamdaman mo lamang na mas magaan ka ng kaunti. Mas hindi na gaanong nagbabantay. Mas parang ikaw muli. Ito ang uri ng enerhiyang hindi humihingi ng aksyon. Hindi ka nito tinutulak na patunayan ang anuman. Paalala lamang ito kung sino ka sa ilalim ng bigat na matagal mong pasan. Ang enerhiya ng Pasko ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o palabas, ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Sa pagbabalik sa kung ano ang totoo, ligtas, at tapat sa sarili. Para sa iyo, Leo, tinatamaan ng pagbabagong ito ang bahaging tumigil ng maniwala sa gaan. Ang bahaging natutong maging matatag sa halip na manatiling bukas. Unti-unti, nagsisimulang lumambot ang pader na yon. Maaari mong mapansin ang pagbabalik ng mga alaala, mga sandaling naging kumpiyansa ka ng walang pilit, kung kailan madaling tumawa, at mas pinagkakatiwalaan mo ang buhay kaysa questionin ito. Hindi binubura ng enerhiyang ito ang nakaraan. Iginagalang nito ito. Kinikilala nito ang lahat ng iyong pinagdaanan at sinasabing, hindi mo na kailangang dalhin ang lahat ng ito mag-isa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, maaari mong maramdaman na pinapayagan ka ng magpahinga muli sa loob ng sarili mo. May nagaganap na banayad na muling pag-ugnay sa pagitan ng iyong puso at ng iyong pakiramdam ng halaga. Naaalala mo na ang kumpiyansa ay hindi kailanman isang bagay na kinamit, ito ay isang bagay na isinabuhay mo. Nakatira ito sa iyong presensya, sa iyong mga intensyon, sa tapang mong magpakita ng totoo. Maaaring mapansin mong mas tuwid ka ng kaunti tumayo ng hindi sinasadya. Mas tapat kang magsalita. Mas madaling magsabi ng hindi sa mga bagay na dati mong pinipilit sabihin. Hindi ito mga dramatikong pagbabago, ngunit makapangyarihan ang mga ito. Senyales sila na ang iyong panloob na apoy ay nagigising, dahan-dahan at matatag. Hindi minamadali ng panahong ito ang iyong paghilom. Pinapainit nito ito. Hinahayaan nitong bumalik ang iyong kumpiyansa sa likas nitong anyo, hindi maingay, hindi depensibo, kundi nakaugat at kalmado. At habang nananatili ang enerhiyang ito sa paligid mo, may ibinubulong itong paalala na halos nakalimutan mo na. Hindi ka kailanman nasira. Ikaw ay naghahanda lamang para sa isang mas banayad, mas matalinong pagbabalik sa iyong lakas. LA palatandaan bumabalik vendi iyong kumpiyansa. Maaaring hindi mo agad tawagin itong kumpiyansa. Hindi ito nagpapakilala o humihingi ng pansin. Sa halip, tahimik itong dumarating sa maliliit na sandaling halos hindi mo napapansin. Ngunit kapag nagbigay pansin ka, Leo, mararamdaman mo ito. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago ng iyong panloob na tinig. Kung dati ay punito ng pagdududa, ngayon ay may pahinga na. Hindi ka na agad nag-aalinlangan sa sarili mo. Humihinga ka muna bago tumugon. Muli mong pinagkakatiwalaan ang una mong naiisip kahit hindi mo pa agad ito isinasagawa. Ang pag-aatubiling iyon ay hindi takot, ito ay kamalayan. Mapapansin mo rin ang pagbabago sa paraan ng pagtugon mo sa iba.
Ang mga bagay na dati nakakaubos ng lakas ay hindi na gaanong humihila ng enerhiya. Tumitigil ka sa labis na pagpapaliwanag. Tumitigil ka sa pagtatanggol ng mga desisyong hindi naman kailanman kailangang ipaliwanag sa mga taong hindi nakalaan para umunawa. May tahimik na katiyakang nabubuo at ito'y nakaugat, hindi mabigat. May isa pang palatandaan na lumilitaw sa mga sandali ng katahimikan. Kapag mag-isa ka, hindi ka na ganoon kaabalahan gaya ng dati. Ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Sa katunayan, nagsisimula itong maging sandigan. Mahalaga ito dahil ang kumpiyansa ay hindi lumalago sa kaguluhan, lumalago ito kung saan may kapayapaan. Maaaring mahuli mo ang sarili mong muling binabalikan ang mga lumang ideya, pangarap o planong minsang isinantabi. Hindi nang may pressure, kundi may pag-usisa. Baka pwede kong subukan muli, may isip mo, hindi dahil may kailangan kang patunayan, kundi dahil nagsisimula ka ng maniwala muli sa sarili mo. Maging ang iyong katawan ay tumutugon. Bahagyang nagbabago ang tindig mo. Mas lumalalim ang paghinga. Mas nararamdaman mong naroroon ka sa sarili mong espasyo. Ito ang mga senyales na ang iyong enerhiya ay unti-unting bumabalik sa tamang pagkakaayon. Pinakamahalaga sa lahat, tumitigil ka sa paghihintay ng pahintulot para maramdaman ang iyong halaga, para sakupin ang espasyo, para makita kung sino ka talaga. Ang kumpiyansa ay hindi bumabalik bilang isang sigaw. Bumabalik ito bilang pagkilala. At sa pagkilalang iyon, may napagtatanto kang makapangyarihan. Hindi mo kailanman nawala ang iyong kumpiyansa. Natuto ka lamang kung kailan ito poprotektahan at ngayon kung kailan ito muli tatanggapin. Kung paano natural na bumabalik dan ni kumpiyansa. Ang nangyayari ngayon ay hindi isang bagay na kailangan mong pilitin, Leo. Sa katunayan, habang mas sinusubukan mo itong itulak, mas tila itong lumalayo. Ang kumpiyansa ay hindi tumutugon sa presyon, tumutugon ito sa pakiramdam ng kaligtasan. At sa ngayon, unti-unti kang lumilikha ng espasyo sa loob ng sarili mo kung saan ligtas na muling bumalik ang kumpiyansa. Nagsisimula ito sa pahintulot. Pahintulot na bumagal. Pahintulot na hindi kailangang alam mo ang lahat ng sagot. Humihinto ka sa pagsukat ng iyong halaga batay sa pagiging abala, pagsang-ayon ng iba, o mga resulta. Sa halip, sinisimulan mong pakinggan kung ano ang tama para sa iyong katawan at espiritu. Pinipili mo ang pahinga kapag kailangan mo ito. Nagsasalita ka ng tapat kapag hindi na nakakatulong ang katahimikan. Maaaring maliliit lang ang mga pagpiling ito, ngunit makapangyarihan ang mga ito. Bumabalik din ang kumpiyansa kapag huminto ka sa paulit-ulit na pagbalik sa mga lumang pagkabigo bilang ebidensya laban sa sarili mo. Nagsisimula mo silang makita bilang mga kabanata, hindi mga wakas. Hindi ka na tinutukoy ng nakaraan, ginagabayan ka lamang nito. Ang pagbabagong ito pa lang ay nagpapagaan na ng bigat na matagal mo ng pasan. Mapapansin mo rin na hindi ka na naakit sa pagpapatunay ng anuman. Hindi mo na kailangang ipahayag ang iyong lakas. Hindi mo na kailangan ng pagpapatibay para magpatuloy. May kalmadong katiyakang lumalago sa loob mo, isang tinig na nagsasabing, alam ko kung sino ako, kahit hindi ito alam ng iba. Ito ang mas hinog na anyo ng kumpiyansa. Hindi ang nag-aalab na pagmamadali ng kabataan, kundi ang matatag na init ng pagtitiwala sa sarili. Lumilitaw ito kapag pinipili mo ang pagkakaayon kaysa pansin. Kapag lumalayo ka sa mga bagay na umuubos sa iyo ng walang guilt. Kapag iginagalang mo ang iyong mga hangganan ng walang paghingi ng paumanhin. Nagsisimulang tumugon ng iba ang buhay kapag ganito ka na kumikilos. Mas natural ang mga oportunidad. Mas magaan ang mga usapan. Mas malinaw ang mga desisyon. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Bumabalik ang iyong kumpiyansa sa paraang dati na itong nakatakda. Banayad. Natural. Walang pagtutol. At habang muli itong bumabalik sa tamang lugar, napagtatanto mo na walang kailanman nawala. Inaalaala mo lamang kung paano muling tumayo sa sarili mong enerhiya. Mensahe para kay puso ng G. Leo, ang bahaging ito ay para sa iyo, hindi sa bersyon mong nakikita ng mundo, kundi sa ikaw na nananatiling tahimik kapag walang nakatingin. Ang ikaw na nagpatuloy kahit humina ang gana. Ang ikaw na nag-alinlangan sa sarili, ngunit patuloy pa ring humarap. Ang lakas na yon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Hindi ka kailanman nilikhang hinaan ang iyong liwanag para lamang mabuhay. Ginawa mo yon dahil may malasakit ka. Dahil ikaw ay tapat. Dahil pinasan mo ang responsibilidad ng may dignidad.
At kahit hindi lubos na maunawaan ng iba ang mga isinakripisyo mo sa katahimikan, naaalala iyon ng iyong puso. Naalala iyon ng iyong kaluluwa. Panahon na para bitawan ang paniniwalang kailangan mong maging mas maingay, mas matatag, o mas kahanga-hanga para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang bumalik bilang kung sino ka noon. Bumabalik ka ngayon bilang mas marunong. Mas panatag. Isang taong alam ang sariling halaga kahit walang palakpakan. Pakawalan mo na ang mga sandaling paulit-ulit mong binalikan, iniisip kung may nagawa ka pa sana o kung dapat ay naging iba ka. Sapat na ang ginawa mo. Sapat ka na, kahit sa gitna ng iyong pag-aalinlangan. Lalo na roon. Bawat paghinto, bawat pag-atras, bawat sandali ng duda ay humubog sa lalim na taglay mo ngayon. Alam na ng iyong puso kung paano manguna. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa presensya. At ngayon, habang unti-unting bumabalik sa tamang lugar ang kumpiyansa, hindi ito dumarating bilang baluti, dumarating ito bilang kapayapaan. Isang tahimik na kaalamang nararapat ka kung nasaan ka man ngayon. Pagtiwalaan mo ang pagbabalik na ito. Pagtiwalaan mo ang init na muli mong nararamdaman. Hindi mo kailangang madaliin. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hayaan mo lamang ang sarili mong tanggapin ito. Dahil simple ang katotohanan, Leo. Hindi kailanman umalis ang iyong liwanag. Natuto lamang itong magliwanag nang hindi inuubos ang sarili. Habang papalapit sa pagtatapos ang kwentong ito, maglaan ka ng sandali para pansinin ang iyong nararamdaman, hindi sabik, hindi nagmamadali, kundi panatag. Mahalaga ang kapayapaang iyan, Leo. Iyan ang palatandaang may tunay na nagbago sa loob mo. Ang kumpiyansa ay hindi na isang bagay na hinahabol mo. Isa na itong bagay na hinahayaan mong manatili. Hindi mo kailangang ipahayag ang pagbabagong ito kaninuman. Hindi mo kailangan ng patunay o pahintulot. Ang paraan ng pagdadala mo sa sarili ang magsasalita para sa iyo, ang kalmadong desisyon, ang katapatan sa iyong mga hangganan, ang gaan ng pagbabalik mo sa sarili. Ito ang mga tahimik na palatandaan ng naibalik na kumpiyansa. Tandaan, ang kumpiyansa ay hindi laging umaatungal. Minsan, tahimik itong umuupo sa tabi mo at nagsasabing, nandito na ako. Ligtas ka. At iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang palabas. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng panahong ito na ang pagpanibago ay hindi kailangang maging dramatiko para maging makahulugan. Dahan-dahang bumabalik ang init. Marahang bumabalik ang liwanag. At bumabalik ang lakas kapag huminto ka na sa pagkwestiyon kung karapat-dapat ka ba rito. Pagtiwalaan mo ang prosesong ito. Pagtiwalaan mo ang tamang oras. Pagtiwalaan mo ang sarili mo. Dahil hindi mo muling binubuo ang kumpiyansa, inaangkin mo ito muli. At habang nagpapatuloy ka mula rito, alamin mo ito ng may katiyakan. Hindi kumupas ang apoy sa loob mo. Ito ay huminog. At handa na itong gabayan ka muli.